Okay, good morning po mga katong. Ayan, mahina lang po yung naging ulang kagabi, hindi bumuhos. Pero makakasurvive naman ngayong araw. Baga, basang papel lang. So yan nga po, nagpapa-spray tayo dito sa sitaw. Ayan. Yan na po yung sitaw natin. At gumagapang na. Ano lang, hanggang dito ata yung berdana. Yan, berdana yan po. So nagpapa-spray tayo ng Tri-Guard kasi may gumuguhit sa dahon at saka ng Magnum lang. Then sila kuya doon, pagtutulong-tulungan nilang balagan ngayon yung pipino. Ito na nga po yung sili natin mga katong. Oh, ganda na. Ganda na yung sili natin. Pagkayari nila magbalag doon, madadamuhan na nila to. Pagka yung damo sabay gambol, pati yung sitaw, ipapalupot na nila yan. Siguro hanggang sa Makalawa makapagdamo na sila dito, tapos gambol. Yan, pagkayari at saka natin gagayak yung sa may ampalaya pagka okay na dito, kasi di tayo pwedeng magbukas uli doon hanggat hindi na aayos yung ating mga bagong tanim. Kailangan hinay-hinay lang. Nakakukang kasi tayo sa pag-harvest. Duro nyo araw-araw ma-harvest. Harvest sa hapon, tapos kinabukasan harvest, tapos kinor. So yung kalahating araw na mamatay kada araw, kaya baga nakukuha yung trabaho nila dito sa gulay, nabibitin. Tri-Guard ang pina-spray natin, tsaka Magnum. Ay, ito po ang atong sa leaf miner. Leaf miner po tawag dun sa gumuguhit sa dahon sa sitaw. Ito po yung mga ganitong klaseng sakit sa dahon. Yan o, yung ganyan. Yan, yung gumuguhit na yan, leaf miner po yan. So ang the best na gamot lang po dyan o medisina, itong Tri-Guard. Ayan o, yan po, Tri-Guard. Yan po talaga pang leaf miner. Ayan po, leaf miner. Yan, leaf miner. So hinahaluan natin ng Magnum para sa uod. So sa sili naman po, yung nangungulot ay ito lang po ini-spray natin sa mga nagtatanong. Itong Pegasus, mahusay po ito sa nangungulot kasi mga hanip po sa dahon yung dahilan o bakit isa rin nangungulot yung dahon ng sili natin. Ngayon pagka in-sprayan natin ito hindi pa natanggal, ang isa pang solusyon doon, calcium. Pero mas maganda pag in-sprayan na ito, kunwari may nangungulot na, i-sprayan ng Pegasus tapos papatabaan ng calcium. Yun on the best. Okay, isang karga na lang si Greg. Bali pinakukuha ko na lang yung mga gilid at tapos na rin siya. So sabi ko sa kanya mamaya, kasi uwi ako pahanginan niya ng sprayan niya uli ng
ng amino acid, amino plus yung sitaw para gumanda yung talbos. Kapapataba lang nito mga katongs, pero pag ganyan talagang malamig ang panahon, mahirap musad yung talbos ng sitaw. Ayun. Pero wala lang naman yan, amino plus lang yung katapat niyan. Yung ginagamit ko sa ampalaya, malakas magpausad ng mga gumagapang yun, magpatalbos. So naniningting, kaya lang ganyan talaga ng condor, yung negros, naniningting yung puno niya, yung usbong. Pero pag laki niyan, doon bubulusok yung yung talbos. So papataba lang naman yan, hintayin natin tumalab. Tapos yun nga, mamaya ka ako lagyan, sprayan nila ng amino plus. Yan, nilagyan ko na ng tubig, 3 karga lang naman yan yung i-sprayan nila ng sitaw. Yung sili nadadamay na kasi naanggihan na, kaya sabi ko yung sitaw na lang dadaanan nila kasi naanggihan naman na yung magkabilang gilid ng sili. Kaya nilagyan ko na ng tubig itong drum sa hapon. Maganda kasi sa ini-spray yung amino plus sa hapon papagabi. Okay, uwi nga po kasi ko mga katongs dahil makakuha yung PhilHealth ay a-active ko po ngayon. Tinatanong ko kay Mrs. kahapon, halos 3 taon at kalahating hindi nahulugan yun mga katongs, gawa ng nung naoperahan si Raybert, active po yun kaya so hindi naman nagamit. Sa buhat nun hindi na namin nahulugan, halos 3 taon at kalahati. Ang utang daw namin doon, sabi ni Mrs., nasa 20,000, kasi 6,000 na pala ngayon isang taon yung PhilHealth. Ang hulog na pala ngayon ng PhilHealth isang buwan 500. So sabi ni Mrs., ako daw ang lumakad dahil para daw kaya uwi ako ngayon kasi kailangan kong i-ready yung PhilHealth, diba? Mainam na yung naka-ready tayo. Hindi nakabasa ang ulang kagabi, mahina. Yan. So bukas ito didiligin uli namin ng tubig balaw. Ngayon sabi ko kay Bato, diligan niya yung pinatabaan na pipino. Yan, didiligin niya ngayon at nalalanta. Ayun o. Yeah.
Pabili ulit tayo kay Greg ng gasolina. Kahapon nagpabili tayo 200 na kung sa pagpapataba tsaka sa pag-spray kanina. Hop, 200 ta? Oo. Ha? Sabihin mo na lang kay parang di bukas. Yung misa, andili siya namin ah. Patutubigan ni Migo yung pipino. Okay na magtali. Okay, ayan. Uwi ko yung kumot tsaka tuwalya. Labahan. Palalabang ko kay Lucas. Then ito nakakuha ng papaya. Kakainin natin dun yan. Tapos konting gulay. Okay. Ikaw nakapalupot. Ayun o, pumapalupot. Doon sa dulo. Alam mo yun sa bag, sarado mo mabuti. Sa bulsa lang. Ano siya? Yung zipper ba sa taas nakababa? Nakakababa. Hindi ginarga ang kabong kairang ko. Ha? Okay. Pauwi na tayo ng Gapan. Gasolina. Premium 200. Yan nga. Saan lang.
kasi may ginagawa doon sa Magalang, traffic. May ginagawang kalsada sa going Magalang, traffic. Kaya nung papunta kami nung madaling araw, tagal namin dun. Isang oras, madaling araw pa yun, ha? So dito na lang tayo magdadaan sa Zaragoza tsaka sa Jaén. Tayo sa palengke ng La Paz. Okay, palabas na tayo ng Jaén, papasok tayo ng San Isidro. Malapit na tayo. Grabe, naging daan pala rito. Para akong inalog na duhat. Grabe daan dito, napakakalsag. So siguro pagbalik, doon na lang tayo babalik sa dati, sa Arayat. Sa Arayat at Magalang. Di ba aling ma-traffic tayo doon kesa dito. Wawa sa akin yung mga bearing ng gulong dito. Ang pangit na daan mga katongs, yung papuntang Zaragoza Jaén Road. Wasak-wasak. Okay. Babayaran mo kay Wansot. Talantado ang kwarto. 45 ka mo yan. No, bigyan mo kay Tito pa yung Ay! ano ko lang yan. Dito. No, may pasalubong kasi doon. Ha? Pasalubong. Ano? Sa motor. Papa, ang kamay ko nakalala mo. Oh. Tawag. Pasin ko na lang. So yun nga po mga katongs, pinalakad ko si Mrs. kahapon sa PhilHealth.
pinatanong ko magkano balance or yung utang daw kasi 3 taon mahigit hindi nahulugan yon. So pinatanong ko magkano ang hulog pala ng isang taon, 6,000. Bali yung isang buwan ngayong hulog sa PhilHealth 500, dati 200 lang. 200, 300. Sa isang taon, 600 lang. Ngayon nung last hulog namin nung na-opera si Raybert, kaso hindi naman din namin nagamit yon kasi puro guarantee letter yung pumasok. So ngayon kailangan nating i-active in case of emergency. Nasa magkano total daw? 19,600. 19,000? Ilang taon yun? 3 kilate? Kasi last hulog natin ng 2005. Oo, na-opera si tignan natin. Ha? Yan. Yan o. Oo. Yan lang. Diyan mo lang ipark. Diyan. Ang parking doon eh. Sarado yata. Sarado yata. Saan ba? Diyan. Sarado? Anong oras na ba? Okay mga katongs, nandito na tayo sa ako. Maghuhulog si Mrs. sa motor. Mayayari lang natin galing sa PhilHealth. At good news naman, okay na. Yun mga katong, ayan, kauwi lang namin. So iniwan ni Mrs. yung GoPro. Asan yung ID mo sa ano? PhilHealth, ayun na, nakakasama yan. Ano mo nalagay? Share ko lang po mga katong sa no. May programa na palang gobyerno para sa mga ganyan sa PhilHealth kasi ayan, 3 taon at kalahati ko pong hindi hinulungan. Dati ko kasi self-employed po na ang kuwang ko dito sa PhilHealth. Ako po naghuhulog buwan-buwan. Ngayon 3 taon at kalahati po lumipas, hindi ko nahulugan after pong maoperahan yung anak ko si Raybert. So buhat nun, hindi ko na nagamit, hindi ko na nahulugan kasi nakakuan tayo, nakakapante kaya nga. Pero awa naman ng Diyos, dahil sa loob ng 3 taon na yun hindi natin nagamit PhilHealth. Ibig sabihin hindi tayo nagkasakit, hindi tayo nagka-problema. So
Ngayon nga lang dahil baka sakaling kailanganin natin, so buti pinalakad ko si Mrs. kahapon, nagpatanong ako. Yun nga, ang turo sa kanya kung wag na daw hulugan yung utang kasi umabot ng 19,600 600. yung 3 taon at kalahati. Tinuruan siya, may programa na pala yung gobyerno na sa DSWD, na DSWD ang mag-sponsor ng hulog sa PhilHealth. Ngayon pinakuha siya ng indigency sa barangay, sa City Hall, sa DSWD. Yun ang pinakuha na sa kanya ng PhilHealth. Buti na lang mabait yung cashier doon. Yun daw ang nagturo sa kanya na wag yun na ikang hulugan niya kasi malaki, halos 20,000. Kuha na lang kayo ng FI. Pag kumuha ka ng pag pumunta ka ng DSWD, PWD, sa DSWD, so tatanong sa'yo kung ano kukunin mo, sabi mo FI. FI. Sa sabi yun, financial aid capable ba yun? FI, pagkunin mo kasi FI. Tapos yun lang ang pinasa namin ngayon doon. Hindi din. So kaya kailangan naman kasi kung umuwi yung ID ko kasing luma kinukuha, nasa akin, tapos ako ang nakapangalan. So ngayon binigyan tayo ng bagong ID, lalagyan lang ng picture, pangalan, tapos laminate na. So yan, anytime pwede na natin magamit to. Tapos ayun, buti na i-active na natin ulit. Ganito pala yan. Kukuha lang kayo ng FI sa DSWD. Pupunta kayo ng DSWD sa City Hall, sasabihin kukuha ka ng FI. Pero bago kayo kumuha ng FI, may barangay indigency muna. Pagka nakuha nyo na yung dalawa na yun, pwede nyo na ipasa sa PhilHealth. Ngayon, ang mangyayari po, taon-taon na-expired po ang indigency at saka yung sa DSWD. Tuwing January daw, kukuha po uli kayo doon, tapos ipapasa nyo para kumbaga nagre-renew lang po kayo taon-taon tuwing January. Kaya ito, isang buwan na lang daw to, expire na rin kasi matatapos na yung taon. Kaya sa susunod, sa kabilang buwan, kukuha uli si Mrs. sa DSWD at saka sa barangay, ipapasa uli, kumbaga renew taon-taon. So malaking tulong na din yan kaysa magbayad tayo, di ba? Kasi gano'n yan, 500 na isang buwan. Kano lang bang pamasahe? Tandaan. Tandaan yung pamasahe. Siguro ako bukas na ako mga katong, mamayang madaling araw na ako babalik sa farm. Ngayon ang ginawa nila doon, nagbabalag sa pipino, tapos sabi ko after lunch pipitas na sila ng sitaw tapos sili. So pipitas ko sila ng sili ngayon, panigang. So bukas abutan naman natin yung na harvest nila. Kaya ayan mga katong, hanggang dito na lang muna yung ating vlog. Muli po maraming salamat po sa walang sawang panonood. Ayan, God bless po sa inyo. Shoutout po sa lahat ng viewers natin dyan. Kung saan man po kayo naroon, palagi kayo mag-iingat. And God bless po.